Good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Totoong kapanapanabik ang mga susunod na mangyayari sa ating gobyerno, mga kaibigan. Dahil sa napipintong pag-uumpisa ng impeachment trial against the Vice President Sara Duterte. Ayan. So kung inyong matatandaan ay ipinahayag po ni Vice President Sara Duterte na siya ay nakahanda na sa impeachment trial against her. Whether siya po ay makonvict or siya po ay maabsuelto o ibasura ang impeachment laban sa kanya. Pero isa lamang po ang masisiguro ni Vice President Sara Duterte. Ito po is a bloodbath impeachment battle. Ayan. So mga kaibigan, na-discuss na natin nung nakaraang videos natin, no, na may pamagat na mga plano ni PBBM na naunsyami at nasira dahil natuklasan ni Vice President Sara Duterte ang mga plano ng administrasyon sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. Ayan. So dahil nga po sa mga pailalim na galawan nitong si President Bongbong Marcos Jr. na natuklasan ni Vice President Sara Duterte ay nasa final stage at final destination na po ang karir ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. At sa kanyang maling galaw, siya po ay sasama na sa hanay ng mga pangulo na mai-impeach. Ayan po ang ibig sabihin ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pananalita na sisiguraduhin niya that it will be a bloodbath impeachment battle. Okay, so alam niyo ba mga kaibigan na ang paglabas ni Toby Tiangco, no, at pagsasabi na dahil sa impeachment ni Vice President Sara Duterte nagkandaloko-loko, nasira, no, ang administrasyon. Dahil dito ay kunwari sinisisi ni Congressman Toby yung mga kongresista na nagsulong ng impeachment complaint against the Vice President. Pero ang totoo mga kaibigan, yan po ay planado ni BBM. Ang pag-uutos ni President Bongbong Marcos Jr. na mag-resign ang lahat ng kanyang mga cabinet officials and secretaries ay planado po mga kaibigan. Kaya nga po ipinahayag niya kunwari na nais na niya ng pagbabago, gusto na niya magtrabaho na lamang para sa bayan, marami na siyang kaaway di umano, galit na ang mga tao sa kanya, gusto na niya ng trabaho, no? Willing na siyang makipagkasundo sa mga Duterte. Ano pa yung kanyang mga pahayag, no? Hindi na raw, marami na raw siyang kaaway. Yan po ay drama lamang din po ni President Bongbong Marcos Jr. Pero ang katotohanan, siya po ay takot na dahil sa kanyang isang huling aksyon, siya po ay mapapatawan na ng impeachment. Ayan, so the role is now, the ball is now rolling. Okay, ika nga mga kaibigan. So eto na nga mga kaibigan, yung analysis natin ay mapapanood sa aking mga nakaraang video. Ang medyo mahaba po kasi ito mga kaibigan, kaya panoorin nyo na lamang po mga plano ni PBBM na naunsyami at nasira dahil natuklasan ni VP Sara Duterte. Okay? So, eto na nga mga kaibigan. Agree ba kayo? Pabor ba kayo? No? Ano po ang masasabi ninyo na si Congressman Paulo Polong Duterte ang susunod na magiging House Speaker, no, of the House of Representatives? Ayan. So kapag si Polong Duterte na po ang magiging House Speaker mga kaibigan, check na check po 100%, no, isusulong na ang impeachment complaint against the President Bongbong Marcos Jr. At ito po ang isang bagay na ayaw mangyari
ni President Marcos. Ayaw po niya na mapalitan si House Speaker Martin Romualdez. Dahil kapag napalitan nga po si Martin Romualdez, natanggal, no? Si Martin Romualdez at pumalit si Pulong Duterte. Yan na po ang umpisa ng kanyang pagbagsak. Dahil hindi po papayag ang mga Duterte na hindi gumanti. Mag-uumpisa po, promise, ang impeachment laban sa kanya. Kapag siya ay na-impeach, sino po ang papalit? Si President Sara Duterte. Okay, kapag na-impeach itong si BBM at pinalitan po siya ni Sara Duterte, no? Ni Sara Duterte na maging pangulo, ICC is waiting for him as well. So magkikita po sila ni Tatay Digong sa ICC dahil kung nagawa ni Bongbong Marcos Jr. na ipatapon sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mas magagawa ni Sara Duterte na ipatapon si BBM. Dahil mas malaki po, mas marami pong grounds, no, ang maaaring kaharapin ni President Bongbong Marcos Jr. Okay, so alam nyo ba mga kaibigan kung ano-ano yung mga grounds na mga ito, 13 grounds yung inilista ko po dito na posibleng gamitin laban kay BBM. Greatest malversation of public funds. Ayan, nakadokumento yan sa 2025 national budget. Pinirmahan po niya yung GAA. Alam naman po niya na napakaraming anomalya, napakalaki po ng insertion sa budget, no, ng 2025. Can you imagine? 234 or 35 billion pesos ang inilagay po, no, sa 2025 national budget. Pinirmahan po ni BBM ang 2025 GAA na hindi dumaan sa legal na proseso. Nandyan po yung mga perang ginamit upang bumili ng boto. Ayan, so nandyan po yung TUPAD, AKAP, AIX, MAIP at iba pang mga uri ng ayuda. Removal o pagtatanggal, pagbabawas ng mga budget ay nakadokumento rin po sa 2025 national budget. Tinanggalan po ang GSIS, SSS, 4Ps, Malasakit Center, Land Bank, PhilBox, DOST, PhilHealth ng halagang 59.9 million each. So saan napunta? Nilagay po sa National Treasury. Ginawa po ni PBBM, binalangkas po ni PBBM ang Maharlika Funds na kinakailangang ponduhan ng 250 million pesos. Kaya ngayon nalalagay sa alanganin ang Land Bank at PDIC na nangako na mag-i-invest sa Maharlika Funds. So ngayon po, napanood na rin po natin ang announcement ng International Monetary Fund at sabi po ng IMF kay President Bongbong Marcos Jr., tulungan mo, ibalik mo ang pondo ng Land Bank at PDIC dahil maaari itong mag-collapse, no? Ang Land Bank, mga kaibigan, ang katangi-tanging bangko sa Pilipinas na nagpapautang sa mga kawawa nating magsasaka. Ayan. So yan po ang isa sa pinakamalaking katungkulan, malaking benepisyo ng Land Bank sa mga magsasaka natin. Tapos tinanggalan po ng pondo na nagkakahalaga ng higit 59 or 70 million rather. PhilHealth funds na nalipat sa National Treasury, ginamit sa peace and order at ginamit sa unprogrammed na mga proyekto. Okay? So nabanggit ko na po yung 234 billion insertion. Pinondohan din po ang mga programa
na kung saan ay fully funded na. Katulad po ng Panay Guimaras Negros Bridge. Nangutang na po ang Pilipinas sa Import-Export Bank ng halagang 174.49 billion pesos. Ibig sabihin, bayad na po yung tulay sa Panay Guimaras Negros. Bayad na po at may utang na tayo sa Korea, no, 174.49 billion pesos. So, yung tulay na yon ay hindi pa nauumpisahan ni BBM. Saan niya nilagay yung 174.49 billion pesos na yan? Tapos, noong 2022 GAA, nilagyan po no ng budget ang tulay na yan ng halagang 50 million. Tapos noong 2023, nilagyan na naman po ng 59 million yung Panay Guimaras Negros na yan. Dagdag sila ng dagdag, lagay sila ng lagay ng pondo sa Panay Guimaras Negros Bridge. Pero hindi naman nila inuumpisahan. No? Saan nila nilalagay yung mga pera na yan? 50 million noong 2022, 59 million noong 2023. No, panoorin po ninyo yan doon sa Supreme Court hearing, no? Kaugnay po sa pagdinig na isinampa po doon sa yung kaso po na isinampa ni Attorney Vic Rodriguez et al. Okay? Sa Supreme Court. Mapapanood po ninyo yan. Sabi nga po ni Justice Ami Lazaro Javier, may pondo na yung Panay Guimaras Negros at may utang na tayong 174.49 billion pesos. Bakit kailangan pang ponduhan sa GAA 2022 at GAA 2023? Fully paid na yung tulay. Saan nilagay yung pera? Tapos, ilang beses po niyang sinabi, no, sa kanyang mga interview na kapag pumunta dito sa Pilipinas ang ICC, sila po ay magiging tourist lamang. Bibisita lamang po sila dito sa Pilipinas, okay lamang yon bilang mga turista. Dahil hindi siya makikipag-ugnayan, hindi siya makikipag-cooperate, hindi niya kikilalanin ang ICC dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. So, pupunta lang sila dito para bumisita, mamasyal, ganun lang. Sinulatan pa po niya si Vice President Sara Duterte at sinabi niya sa kanyang sulat na we are no longer a member of the ICC and therefore, we will not cooperate with them. Okay? So, tapos, ikinasa po ang impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. Ipinaaresto po si Pastor Apollo Kibuloy at syempre binenta po ni President Bongbong Marcos Jr. ang mga ginto sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Saan napunta yung pinagbentahan sa ginto? Maaaring ang mga ito ay inipon para gamitin ni President Bongbong Marcos Jr. na bayaran ang ICC. Sabi nga sa bali-balita, no, binayaran ni BBM ang ICC ng $100 million. Can you imagine? 1 million, no, 1 million US dollar. Okay? So, yung 1 million US dollar na ibinayad, di umano lang naman. Sabi po ng mga napapanood natin sa mainstream media, binayaran daw ni BBM ang ICC ng 1 million US dollar para arestuhin at ipakulong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? So, itong mga nabasa kong 13 grounds, maaari itong pumasok sa isang napakalaking krimen na maaaring makapag-convict kay President Bongbong Marcos Jr. Okay? So, yan po ay mangyayari kung ang maging susunod na House Speaker ay si Pulong Duterte. Okay? So, alam niyo po yung magiging steps. Kapag napalitan po si Martin Romualdez bilang House Speaker, ang magiging
susunod na hakbangin niyan ay impeachment na po ni President Bongbong Marcos Jr. Kapag na-impeach na po si Marcos Jr., papalit po si VP Sara. Alright? Papalit po si VP Sara. Ngayon, ito po ang hamon natin, challenge natin kay President Bongbong Marcos Jr. Yan, ikalat po ninyo itong video na ito. Ikalat po ninyo mga kaibigan. Meron pa namang bagay na pwedeng gawin si BBM para hindi mangyari yung sinapit ni Tatay Digong. Bawiin niya sa ICC si former President Duterte. Bawiin niya, huwag na siyang magpatumpik-tumpik pa, no? Huwag na siyang magpatumpik-tumpik pa. Kumbaga sa isang speech without further ado. Ayan, dapat ay bawiin na niya si President Duterte sa ICC. Bakit po babawiin? Kasi po mga kaibigan, dinala po si President Duterte sa ICC. Napanood natin kung paano siya kinidnap. No? Kidnapping po kasi yun. Bakit? Dahil lahat po ng nakasulat sa konstitusyon, nakasulat po sa ating saligang batas, nakasulat din po sa Rome Statute of the International Criminal Court ay hindi po ginawa. Ibig sabihin, hindi po in-apply kay former President Rodrigo Roa Duterte ang tinatawag nating due process of law. No? Ipinagkait po ng gobyernong ito ang mga karapatan ng isang akusado. Ano po ang mga karapatan na ipinagkait sa kanya? Karapatan po ng isang akusado na mamili kung sino ang abogadong magtatanggol sa kanya. Karapatan po ng isang akusado na maintindihan, maunawaan ang laman ng warrant of arrest na isinampa laban o inihain laban sa kanya. At mangyayari lamang ito kung siya ay dinala sa competent judicial authority. So iyan ay ilan lamang sa mga karapatan ni President Duterte na hindi po ibinigay sa kanya ng administrasyong ito. Kung ating papanoorin muli, no, mula sa Hong Kong, dinala po siya sa NAIA, mula sa NAIA, dinala po siya sa Villamor Air Base, mula sa Villamor Air Base, ipinatapon siya kaagad sa ICC, no? Kahit siya po ay nakatakdang bumisita sa kanyang doktor dahil siya po ay marami ng sakit, no? Marami na po siyang nararamdaman. So therefore, meron na po siyang regular medical check-up, pero ipinagkait po sa kanya 'yon. Okay? So dahil nga po illegal at hindi po naaayon sa batas ang pagpapaaresto o pagdakip kay former President Rodrigo Roa Duterte, hindi po batas ang magpapauwi sa kanya. Madali lamang po yan. Sabi nga po ni Attorney Nicholas Kaufman, kapag sinabi ng Pilipinas na bawiin na si Duterte, walang ibang pag-uusapan. Ibabalik ng ICC si Duterte. Okay? So, ibabalik ng ICC si Duterte. Kung inyong napanood yung interview ni Attorney Nicholas Kaufman, sabi niya, ang tunay na prosecutor ay nasa Manila, sitting in his palace. So, ibig sabihin, makakauwi po si former President Duterte kung hihilingin ni President Bongbong Marcos Jr. na ibalik na dito sa Pilipinas. Okay? So, dalawa po yung aking katanungan, mga kaibigan. Agree ba kayo na ang susunod na maging House Speaker ay si Pulong Duterte? Okay? Yan po ang unang tanong. Pangalawang tanong, agree ba kayo na ang susunod na maging Senate President ay si Amy Marcos? Paano niya babalansehin ang impeachment laban sa kanyang kapatid? Alright, so paano kaya niya babalansehin yung dugo
sa isang kaibigan. Okay. So, syempre, kaibigan ni Amy Marcos ang mga Duterte, kapatid naman niya ang Pangulo na maaring ma-impeach. So, paano siya? Saan siya gigitna? Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Okay? So, para sa akin, no, nakikita ko dito, sa halip na maipatapon si President Bongbong Marcos Jr. sa ICC, mas gugustuhin na lamang nitong ma-impeach ang kanyang kapatid at ma-disqualify sa any government position. Yan na yung pinakang ano na yan, pinakang safe na po yan. Ano, kahit kapatid po niya yan, wala siyang pamimilian eh. Wala siyang pamimilian si Amy Marcos, kundi yung masasabi nating choose the lesser evil. So kahit na po siya yung maging Senate President at pumalit kay Chis Escudero, I think ang pipiliin ni Amy Marcos, ma-impeach na lamang yung kanyang kapatid. Huwag nang ipatapon sa ICC. 'Di ba? Yan na nga po yung nilabanan ni yan po yung nilabanan ni Amy Marcos. Kaya po isinagawa niya yung Senate probe, no, kaugnay sa pagkaaresto kay former President Duterte. Sabi nga niya, kaya ko ito ginagawa dahil ayaw kong mangyari sa mga susunod na taon ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na basta-basta na lamang nating ipatatapon ang mga opisyal na hindi natin gusto. So ibig sabihin pinaghandaan din po ito ni Senator Amy Marcos, no? Kaya isinagawa po niya kaagad-agad ang Senate probe para kunwari, no, ay tuklasin ang mga ginawang paglabag kaugnay po sa pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pero ang pinakang goal po niya kaya niya isinagawa ang Senate hearing ay para hindi na po masundan at hindi na po maulit ang nangyari kay former President Duterte. So ibig sabihin, pinaghandaan po niya na hindi na po dalhin sa ICC ang kanyang kapatid dahil galit na galit po ang mga Duterte sa ginawang ito ni BBM sa kanilang ama. Siyempre hindi papayag ito na hindi gumanti. So alam na po yan ni Amy Marcos na kapag sila po ay nakabalik, kapag ang Duterte ay nakabalik, gagawin din nila kay BBM ang ginawa nito sa kanya. Okay, kay former President Duterte. So, siyempre, uulit-ulitin ko, pinaghandaan na po yan ng pambansang ate. So, yan po yung dahilan kaya nagkaroon po ng Senate probe. Ayan, napanood nyo naman yung Senate probe, di ba? Sabi niya, gusto kong ang bagay na ito ay hindi na maulit. No? Hindi na basta-basta ipatapon yung opisyal na ayaw natin, 'di ba? Matalino rin itong si Senator Amy Marcos.